Nagsusustento ba si Kasilong sa anak nyo? Hindi po. Simula naghiwalay ka. Niloko ka dati ni Kasilong, tama? Niloko ka. Tapos nung nalaman mo na nagbunga yung kanilang nagka-baby sila, anong naramdaman mo nun? Anong reaction mo? Sabi ko kay tita, wala talaga may pag-asa para mabuo ulit yung pamilya namin. Sabi ko baka pag naging vlogger din ako, baka magkabalikan kami, magiging ayos yung pamilya namin. Kasi mahal na mahal siya ni Jano. Kung sa pagtulong ng usapan ko, yan oli sa kalam. Yo! Hello mga kanoli, kumusta po kayo? At eto po, andito pa rin tayo sa Bukana, sa Batangas. At salamat sa pagpapa-unlock ni Marjorie. Isa rin siya sa nakalaban ko sa Battle of the Champions. Sino yung nanalo sa atin? Si Step ba? Si Step yata, tapos pangalawa siguro ako nun. Pangatlo si Kedang, pang-apat ako. Kumusta ang Kumusta ang buhay-buhay? Okay naman. Okay naman ang buhay mo? Ako, di mo masaya na. Ako hindi mo tatanungin kumusta ako. Kamusta ka naman kaya Loli? Pag tinatapik ako ng ganyan, nakikiliti ako. Ayan yan. Lalagyan ko lang ng kaunting twist para at least maka-prepare. Yun, kumusta nga uli ang buhay, ganun. Okay naman. Laging masaya. Yes. Bali, pasensya na, wala akong masyadong idea sa iyo, no. At okay lang magtanong na medyo, okay lang. So umpisahan natin dun sa mga hindi po nakakalam, si Marjorie po ay dating partner ni Kasilong. So, ayan. So, ilang years na kayong hiwalay ni Kasilong? Magtatatlo ng tanda pa. 3 years. Magtatatlo na Oo. February ata dadating na Magtatatlong taon na silang hiwalay at sila po ay binigyan ng supling. Meron silang anak, isa lang isa. So matanong ko lang, nagsusustento ba si Kasilong sa anak nyo? Hindi po. Simula naghiwalay ka. Oh, since simula nung naghiwalay ka, hindi siya nagsusustento. Hindi po. Pero ayos naman kahit pa paano. Nung sa loob ng 2 taon, 3 taon na nakakayanan naman sa pamamagitan ng pagbablog. Sa pagbablog lahat ang inubuhay mo sa anak niyo. So, ayan. So, ngayon ba is may bagong partner na ba ngayon si Marjorie? Opo, bago lang. Yeah. So, baka hindi mo alam Kuya Noli, siya. Uso dito yung pamamanhikan. So, ayan, namanhikan na yung partner ni Marjorie and malapit na siyang ikasal ngayon. Kailan ang kasal niyo? January po, baka makakatapusan nito. January katapos. Malapit na pong ikasal si Marjorie, guys, sa mga hindi nakakaalam. Malapit na pala. Parang taba ko naman. So, malapit ka na ikasal, so totally move on ka na kay Kasilong? 2 taon na ata bago nakabubuan. 2 taon 2 years ka. bago naka-move on. So, nung nalaman mong, di ba, parang niloko ka dati ni Kasilong, tama? Niloko ka. Tapos nung nalaman mo na nagbunga yung kanilang nagka-baby sila, anong naramdaman mo nun? Anong reaction mo? Sabi ko kay tita, wala talaga may pag-asa para mabuo ulit yung pamilya namin. Sabihin, umaasa pa siya noon. So, nung wala pa silang baby, nung kanyang partner, umaasa ka pa na magkakabalikan kayo? Oo, kasi sabi ko baka pag naging vlogger din ako, baka magkabalikan kami, magiging ayos yung pamilya namin. Kasi mahal na mahal siya ni Jano. Mahal na mahal siya ni Jano. So, nung nagkaanak si Kasilong, tsaka yung bago niyang partner ngayon is, nawalan ka na talaga ng pag-asa na mabuo yung pamilya niya. Sobrang nasaktan ka nung nalaman mong ganun. Pero kailan kayo huling nagkausap ni Kasilong? Matagal siguro mga 8 buwan ba o 6 na buwan. Nung ayusin ko yung birth certificate ni Jano kasi hindi ko nga siya makontak na paparehistro ko yung bata sa kanya. Hindi naman ako madamot pagdating sa
ipapepelido ko sana sa kanya, eh, parang busy din siya. Siyempre, may sarili na siyang pamilya pag-aasikaso sa anak. Pinilit ko na lang ayos na, isunod na sa apelido ko kung ayaw niya, hindi ko naman siya pinipilit. Yun lang huli namin, at nahuli din ang pagkikita mag-ama. So, pinagbabawalan mo bang makita ni Jano yung kanyang tatay, si Casilong, or talaga hindi talaga siya pumupunta? Hindi talaga siya pupunta kasi takot siya, ayaw niya, parang dahil minsan, pagka naawa ko sa bata, dinadala ko doon kahit yung mayakap man lang yung ama niya. Ikaw na talaga yung nag-i-initiate na magdala kay Jano sa kanyang tatay. Ikaw na yung nagkukusa. So, ayan guys. So, hello po. Ako po ulit to, si Miss Hazel. So, yan. Tawa-tawa ka pa. Iyak ka din pala. So, paano mo nalaman na, na nagkaanak na si Casilong? Sa pamamagitan din ng vlog niya. Napanood mo lang sa vlog, doon mo lang nalaman na nagkaanak na nga sila. So, ayos naman ba kayo nung partner niya? Hindi naman ba kayo magkagalit? Magkaaway ba kayo? Hindi naman. Hindi naman. Pero nagkakausap din kayo before? Hindi din. Hindi din. Akala ko, ayos-ayos natin kayo ni Casilong. Akala ko, friend na kayo, best friend. Kasi dati ganun yung mga post. So pala, nung time ban na yun, nung nagpo-post ka na, na okay na kayo, na friend na kayo, nung time na yun, umaasa ka pang magkahabalikan kayo. Hindi na. Gawa, nung nagkaanak. Oo, may anak na pala. Pero, if ever, wag naman sana, hindi naman natin hinihiling. Pero if ever na hindi din sila magkatuluyan ni Casilong, tsaka yung dati niyang yung partner niya ngayon, if ever na maging single ulit si Casilong, tapos single ka din ha, for instances lang, kunwari, pares kayong single, may pag-asa ba na maging kayo ulit? Hindi. Din. Tsaka masaya ka na din ngayon, di ba? So, ikakasal lang nga si Marjorie, guys. So, naiiyak lang ako sa nangyari kasi naawa ko dun sa bata kasi talagang mahal naman siya lang anak niya. Tapos, hindi man lang siya kinakamusta, puntahan dito. Bilang magpakaama, yun lang naman yung sa akin. So, alam ba, naiintindihan na ba ni Jano yung mga nangyayari ngayon? Pinapaintindi mo naman. Alam niya. Tanawin ko naman sa kanya. Tsaka matalino siya, hindi yung siya basta bata na Tapos sabi niya na pag may nagtatanong sa kanya, wala na yung papa ko, may asawa na siya, may anak na din siyang bago. So nakita na ba si Jano tsaka yung baby nila Casilong? Okay. Alam niya ang kapatid niya yun. So anong sinasabi mo? Paano mo pinapaliwanag doon sa anak ni Casilong na ganito yung buhay niya? Ganito yung nangyayari. Paano mo pinapaliwanag sa kanya? Simula na sinasabi ko na hindi na kami okay ng tatay mo, na kung ayos naman na pakamustahin ka, sustentan ka, hindi ko naman siya ipagdadamot. Kaso ganun nga nangyayari. Tapos mga pamilya ko, lagi din sinasabi sa akin kung hindi naman siya magpapakamaw mo nila ipakita. Hanggang sa doon nga, pinapilido ko siya sa sarili. Parang, wala siyang gitna apelido. As in, Feliciano lang din talaga. So, yung anak niyo ni Casilong, lilinawin lang natin. Yung anak ni Casilong, tsaka ni Marjorie, is naka-apelido kay Marjorie. Tama. So, may nababasa kasi ako dun sa mga comment mo. Nag-binlog mo yun, di ba? Tapos may mga nagko-comment na kahit anong mangyari, wag kang daw maging madamot, kahit ano daw mangyari, tatay pa din si Casilong ng anak niyo. So, anong reaction mo pag nakakabasa ka ng gano'n? Alam naman niya yun sa sarili niya na hindi ko pinagdamot sa kanyang anak niya. Siya lang yung naging madamot sa sarili niya na hindi siya napunta dito, hindi nga siya nagsustento. Pero para sa akin, ayos lang dahil kaya ko naman na Tapos, pala, di ba? Nung kasali kasi ako sa challenge, guys, ang pinakauna ko nga na-interview si Casilong. Tapos, nakita mo yun, napanood mo yun. Anong reaction mo dun sa interview ko, sa mga sagot niya at sa mga tanong ko sa kanya? May part na yung mga sagot niya puro kasinungalingan. Tulad ng alin dun? Pwede mo ba kami bigyan ng sample? Yung about sa, ako daw yung sumira sa kanya. Sabi ko, hindi kita siniraan kasi ikaw mismo sa social media sumira sa sarili mo.
So ikaw, ano masasabi mo Kuya Noli sa ano? Kasi kilala mo silang dalawa. Kilala mo ba silang dalawa? Na ano lang, nakikita. Pero hindi mo sila as in. Hindi ko naman sila, wala akong masyadong background. At para sa akin, yung ano kasi yung paghihiwalay, minsan, hindi naman talaga yung sinasadya. Ano lang, kumbaga, meron mga pangyayari na hindi natin inaasahan. Siguro, nung mga una, okay pa, nag-adjust, hanggat sa hindi na kinaya. So, talagang humahantong sa paghihiwalay kung talagang hindi na nagkakaunawaan. At mahirap naman magsasama, tapos hindi naman pala nagkakaunawaan. So, kawawa lang yung mga bata. So, at syempre hindi ko naman alam yung ano nila, ano ang ugat, ganun. So, nabanggit din pala ni Kasilong doon sa interview ko sa kanya na ibinenta niya yung bahay, yung ipinagawang bahay ni Kasilong doon sa Lian. So, nalaman mo ba kung magkano yun na ipagbenta ni Kasilong? Nasa 400 ata o 450 ba? Nasa 450,000. So, nagbigay naman ba si Kasilong sa anak nyo? Nung sa napagbentahan, kahit magkano, any amount, nagbigay ba siya? Wala po. Kahit na. Nung time na yun, may sakit yung anak niya. Ilang beses nagkasakit yung ni Piso, wala ko na... Si Jano. Si Jano nagkasakit nung time na yun. Tapos napagbenta yung bahay, yung motor din niya. Yung motor, yung bangka, halos lahat ng mga ano, na magkapisan pa kami na napunda rin. Binenta niya lahat, tapos wala, hindi man lang niya natulungan yung anak niya. So, lahat ng halos, sabihin na natin, lahat halos ng naipundar niya is pinagbenta niya. Pero hindi siya nagbigay sa anak niyo. So, parang nasabi niya dun sa vlog na yun na ipinambayad daw niya lahat yun sa utang. Agree ka ba dun? Hindi ko Hindi ka naniniwala na ipinambayad niya lahat yun sa utang? Kasi nung nakita ko sa vlog niya, nagpagawa siya ng bahay, tapos parang kabinyag ata siya ng anak niya. Tapos bumili ulit siya ng motor, tapos binenta niya ulit. So, sa tingin mo, may pinagkagastusan siya pero hindi niya naisipang bigyan yung anak niyo. So, naggalit ka ba? May galit ka ba dahil hindi siya nakakapagbigay sa anak niyo? Konti. Hindi na naman dahil kahit paano naman ako sa nakakaraos naman kami. Mga balita na parang ang biktima pa nga si Kasilong. Ako, never akong nambas kay Kasilong kahit sobra-sobra din yung basher na inani ng pamilya namin ni Marjorie doon sa mga vlog ni Kasilong. Laging ang sinasabi ng mga supporters ni Kasilong ay kaming mga kamag-anak at saka si Marjorie ay may kasalanan. Never akong sumagot doon sa mga basher na yun, hinahayaan ko lang. Pero ngayon sa nakita ko dati yung in-interview mo siya, gustong-gusto kong sumagot doon sa mga sinasabi niya kasi kahit nga po piso, binenta niya yung bahay, samantalang yung bahay na yun ay galing sa sponsor nung sila ay nagsasama pang mag-iina. At ang sabi niya, yun daw bahay na yun, hanggang sa tumanda na si Jano, ay kay Jano lang yun, at walang karapatan si Marjorie kasi hindi sila kasal. Tanging si Jano lang daw may karapatan. Si Jano ang magmamana, pero nag-asawa siya ng iba, nagkaanak siya, tapos binenta niya yung bahay. Kahit piso para sa kaalaman ng lahat ng mga supporters ni Kasilong, wala pong ibinigay si Kasilong. Hindi man lang po niya naisip na bahagi si Kasilong, si Jano noong yung naipundar na yon. At saka yung motor, sabay-sabay niya yung mga napera niya, tapos nagpagawa siya ng panibagong bahay doon sa bago niyang pamilya. Si Jano ay hindi man lang niya naalala na bigyan. Binabas pa niya si Marjorie na si Marjorie daw ay nganga ngayon. Ayun, sana hindi na lang siya nagsasalita ng gayon kung alam niya sa sarili niya na naging mabuti siyang ama sana kay Jano. Sabihin na nating mahal na mahal niya si Jano, pero hindi sapat yung salitang pagmamahal. Sana ay naaalala niya rin yon. Tulad ngayon, ano pang ang lalong maibibigay niya? Kasi wala na rin wala na rin siya ngayong kita sa vlog. Ayun, yun lang po ang ang masasabi ko. At saka yan, si Marjorie may bago na siyang partner. Sana maging
Tapos hindi naman niya tunay na anak si Jano, pero ang hangad namin lahat ay maging responsable siyang partner ni Marjorie. Si Marjorie ganun din, maging kung ano yung pagkakamali din niya nung pakikisama kay Kasilong, sana ay mabago na rin. Pati yung maging mabuting ama rin sana yung partner ni Marjorie sa kay Jano. Doon sa dalawang anak ho ni, ni Marjorie. Yun lang ho. Ako naman may tanong. Bakit naging Marjorie pangalan mo? Seryoso na ng usapan eh. Seryoso kasi. Bakit naging Marjorie? Yeah, Marjorie, ano? Tanong mo sa nanay ko. Hindi ko alam. Tanong mo kay nanay mo. Ayun na, masyado kasing seryoso, no? Kaya ganun lang. Ikaw, Kuya Noli, anong masasabi mo dun sa mga tatay na hindi nagsusustento sa kanilang mga anak? Yan kasi ay nasa batas. Yung pagbibigay, RA 5487. Kala mo, alam na alam ha. Hindi, nasa batas talaga yan na dapat mong suportahan yung mga anak, no? Lalo na kung yan ay nag-aaral pa or minor pa sila. Dapat talagang magbigay sustento dahil ikaw ay tatay. Kaya lang, meron na minsan yung tatay wala talagang hanap buhay o walang pinagkakakitaan. Ang pagkakaalam ko, hindi pwedeng pilitin na magsuporta kung wala naman hanap buhay yung tatay. Pero pwede siyang magbigay yung kaya lang yung amount yung kaya niyang ibigay. Yun, pero mas maganda talaga magsuporta para at least, 'di ba? Porque hiwalay na, para at least hindi na mahirapan yung nanay. Yun. Ang nagiging kawawa talaga lagi yung nanay. O kasi maiiwan sa kanila yung anak. Tapos siyempre sila mag-aasikaso, bubuhay. So, mahirap itaguyod. Kaya lang, yun. Hindi naman ako pwede mangialam dahil may kanya-kanyang buhay. At malay mo, hindi pa ngayon sa mga susunod kung magkaroon na ng magandang income ay magbibigay na. Hindi pa naman nagsasarado yung pintuan. Yung yung ibang tindahan 24/7, di ba? Parang ganoon din yun. Pero if ever man nagustuhin man ni Kasilong na puntahan yung anak niya, welcome naman. Payag ka naman. Huwag lang niya iuwi. Akan yun. Okay lang sa'yo na bisitahin niyo yung anak niya. Papasyal-pasyal. Okay naman. Hiram-hiram. Siya pa nga nagdadala doon binsan. Pero kung hiramin niya, kunin niya muna mga ilang araw, payag ka. Hindi ako makakatawag ng ayos pag hindi ko katabi yun. Ilan ba anak niya? Isa. Isa lang alak nila ni Kasilong. Kamukhang ni Kasilong. Ayan, at Ka-birthday ko din yun, December 10. Mag-birthday na naman. Ano 6 na taon na siya. Ano ang natutunan mo sa ganyang relasyon? Yung parang maging aware ka na ba or ano? Ano ang natutunan mo? Lang ko umutak. Hindi na simba na. Ano ba yung parang mag-iingat na ako, ganun. So ano ang natutunan mo ba? Halimbawa lang. Bata pa rin siya nun. Huwag mag-aasawa ng masyadong maaga, ganun ba? Sa bago mo ngayong magiging partner, sa bago mong partner, ano sa tingin mo ang hindi mo na gagawin na nagawa mo sa mga nakaraang relationship mo? Wala naman ako. Kasi may mga nababasa ako na comment, sabi nila, asikasuhin mo naman sila pa yung katulad ni Kasilong, siya pa yung nagluluto pag dadating niya galing sa paghahanap buhay, siya pa yung nagluluto ng pagkain niya. So, ano masasabi mo? Totoo ba yun? Hindi ako makakapagluto kung walang pambiling pa iluluto. Ang sa kanya, one time na nag-away talaga kami noon. Ang sabi niya kasi, may pinaghabilinan siya ng pera. Isang vlogger na, doon yata kinukuha ang sahod niya sa kumpare namin. Tapos, hindi niya ako iniwan ng pambili. Wala namang kami bigas na, as in, wala kami noon dito na, bago siya sumali sa challenge nun, nag-away talaga kami na hindi wala daw pagkain. Tapos parang naisama niya yun sa vlog ba o sa live niya, kaya ako nagkabash noon. Kaya ang ko naman sa kanya nun, sabi ko, paano ako makakapagluto kung wala naman ako iluluto? Nangihiya naman ako mangutang kay Kuya dahil lagi kami dun nga kay Kuya. Kaya minsan, yung mga supporters ni Kuya binibigyan na lang kami ng ulam.
So, yun pala yung paliwanag mo doon. Kaya hindi mo siya napagluluto, napaghahain ng pagkain niya. Kasi wala ka namang iluluto. Wala siyang iniiwanan na pangluto. Ayan. So, sa mga basher po, sana po naliwanagan na kayo. Ayan, first time kong ma-meet si Marjorie. Dati parang dyan, nakikita lang. Pero yung talaga magkalapitan, first time. Maganda pala kasi si Marjorie sa malapitan eh. Yes. Maganda. Promise. Kapatid yan ng anak ng kapatid ko. Ha? Anak ng kapatid ko. Ibig sabihin, maganda ka rin. Ganun yun eh. Hindi nyo napapansin eh. Huwag naman kasing si Marjorie lang ang maganda. Ay, si Kapakpak maganda rin eh. Huwag naman kasi kayo lang. Nakakapagtampo naman eh. O, di ba? So, maganda po sila rito. No? Kasi, wala ko kasing iba eh. Joke lang. Ayan, salamat, Marjorie, sa pagpa-unlock. Na-interview ko din si Katuba. Napanood mo ba yun? Hindi. So, sa channel ni Consi ko kasi yung in-upload dun siya kasali sa challenge. So, nagka-love team din guys, si Katuba at saka si Marjorie. Ang pangalan ng love team nyo ay Katmar, tama? So, nabanggit doon ni Katuba. Si Katuba po ay member ng Kubunuto. So, sinabi doon ni Katuba, nung nagla-love team kayo, nung panahon na yun is, nagkakagusto na daw siya sa'yo noon. Nafo-fall na daw siya sa'yo. Totoong nagkagusto talaga siya sa'yo ng mga panahon na yun. So, anong reaction mo doon? Takot pa ako pumasok sa isang relasyon nun na lagi kong sinasabi sa kanya na kilalanin muna namin ang isa't isa. Pero sa akin naman, ayos naman sana kung kikilalanin niya ako at kikilalanin ko siya. Pero parang nagmamadali na kaya yun, nagkahiwalay ang love team namin. Pero aware ka na may gusto siya sa'yo? Okay naman, mabait naman siya, masipag naman. Sinabi niya sa'yo na may gusto siya sa'yo? Oo. Kahit naman pag off-cam. Sinasabi niya, kahit off-cam. Ito ba? Sinasabi niya na pwede ba maging tayo or nanligaw ba siya sa'yo? Oo, nagpaalam siya pero yun nga ang sagot mo, hindi ka pa ready. Okay, binata man si Katuba. So, nagmamadali si Katuba. Paano mo nasabing nagmamadali? Oo, anong mga sinasabi niya? Paano mo nasabi? Gusto niya pag nagtanong siya kami agad. Gusto niya pag nagtanong siya ngayon kami wala man ng paliligo, gusto niya kayo agad. As mag-boyfriend, girlfriend agad kayo. Kasi tumatanda na kasi si Katuba. Kaya gusto niya na agad maghanap ng panghabang buhay. Pero paano magiging habang buhay kung nagmamadali, kung tama naman yun na dapat kilalanin mo muna isa't isa. Kasi nadala na nga yan si Marjorie, dalawa na naging partner niya na hindi nag-success. So, ayun, parang natuto naman si Marjorie na kilalanin mo na sa isa't isa. Pero, yung bago mong partner ngayon, parang ang pagkakaalam ko, bago-bago pa lang kayo. Mga gano'n na kayo katagal ngayon? Ilang buwan pa lang yun. Kaya lang kami pinamulong nga gawa ni mama. Parang nag-aano na siya. Dahil sabi niya, hindi na naman daw ako bata. Ba't daw hindi pa ako mag-asawa? Ayun, kaya sabi niya, sila po nagpatawag ng bulungan. So, yan. Parang salungat yung sa sinabi mo na na nagmamadali tapos kayo na agad. Bago pa lang, mga ilang buwan pa lang. Ilang buwan pa lang kayo pero ikakasal na agad kayo. Hindi ka ba nabigla nga ako. Oo, hindi ka ba na baka mamaya hindi din mag-success pero nakapagpakasal na kayo. Hindi na mababawi 'yon. Alam mo naman dito sa Pilipinas walang divorce. So paano pag ganun? Pag nagkahiwalay din kayo, wag naman sana. Okay lang, wala na. Touch move na. Wala na. Hindi katulad ng mainit na kanin na kapag napasok ka, pwede mong iluwa. Sabi nga yung pag-aasawa. So, wala na. Okay na talaga, lagay na talaga ang loob mo. Sa tingin mo siya na talaga yung the one. Okay naman, mabait naman siya, masipag din. Responsable. Tsaka kita ko naman na mahal niya yung mga bata. Masikaso sa mga bata, lalo na kapag minsan papasok sa trabaho, alam niya na tanghali ako magigising, siya pa yung nag-aasikaso sa akin. Dahil nasanay ako matanghali gumising gawa ng mga bata, papasok ng alas 7, alas 5 siya nakapasok sa trabaho. So, yun yung mahalaga. Tanggap nung partner mo yung dalawa mong anak. Tapos tinuturing niya, sa tingin mo, tinuturing niya bilang sarili niyang anak.
Mas uno pa niya pinapakinaalala niya lalo na sa pagkain, sa pagpasok siya, minsan naghahatid sundo kapag may time siya. Tsaka malay mo naman, sabi nga, wala naman siguro yan may iba nga na nagsasabi na wala yan sa tagal. Kung talagang sa kanya mo talaga nakita, naramdaman na siya na talaga. Okay. Wow. Wow Ayan, talaga. Mali. Ayan, at syempre no, pasensya na, hindi ako masyado makarelate, no. At yun lang siguro, mas maganda dahil nangyari na, move on na siguro kasi may kanya-kanya ng buhay. Para harapin na yung panibagong yugto ng buhay. Yun na siguro ang pinaka the best na para at least tanggalin na yung mga ano man yung nangyari nakaraan, move on. Kaya lang madaling sabihin kasi hindi naman wala sa akin yung pangyayari, no. So minsan yun kasi masakit pa talaga yan. Ayan, salamat Marjorie. At salamat kay Kapakpak. Umabay ka na. Thank you. Pakyut. Bye.